Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong article sa Manila Bulletin tungkol ito sa reaction ni Congressman Adjong sa mga pahayag ni Mayor Magalong tungkol sa katiwalian sa mga flood control projects. Kaya title, Be Sensitive in Your Language. Adjong tells Magalong after Moro-Moro remarks by Ellison Quismorio. Deputy Majority Leader Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong blasted on Thursday, August 21, Baguio City Mayor Benjamin Magalong for describing the House of Representatives inquiry on flood control projects as moro-moro. Parang palabas lang. Sabihin na moro-moro. Ito ang pahayag ng kongresista. As a Muslim, I take offense at the casual use of the term moro-moro to describe an investigation. Words carry history. We can debate corruption with vigor, but we should never trivialize the struggles of Moro communities by turning the term into an insult. Adjong stressed that the phrase Moro-Moro carries historical baggage for Muslim communities because it traces back to a Spanish-era folk drama that pitted Christians against Moros, genre whose legacy is intertwined with colonial stereotypes and long-standing prejudice. He added that while the term has entered common parlance to mean a sham or stage act, many Muslims still find it insensitive in public discourse. Okay, so dyan lang muna ako ha. So far, si Congressman Adjong pa lang ang na monitor ko na nag-react sa moro-moro. Mayroon pang mga other Muslim legislators sa House. Wala pa naman silang reaction. And of course, kung talagang offensive ito, we can hear other Muslim leaders na mag-react. Example, si DBM Secretary Amina Pangandaman, Muslim din siya. Wala pa naman siyang reaksyon. Example, MILF. Wala namang reaksyon. MNLF. Wala namang reaksyon. So far, si Congressman Adjong lang ang nagre-react tungkol sa remarks na moro-moro. Okay, ito ang sabi niya. Be sensitive in your language. Adjong told the controversial mayor. Magalong's latest tirades have included allegations that congressmen were involved in flood control projects. The mayor has also accused some legislators of receiving sizable kickbacks from contractors. Okay. Ito napapansin ko. Magkaiba ang mga sources ni Mayor Magalong at ni Senator Lacson, kaya lang halos parehas ang kanilang mga expose. Dilang napansin ko. Kaya ako, saludo ako dito sa dalawang PME graduates na ito. Nandyan sa kanila ang integrity of character. Dagdag pa ng kongresista. If you believe some House members are guilty, name them and present the proof. Do not condemn the entire House. When the whole institution is attacked, the innocent are dragged with the guilty. And the public loses sight of the facts we all need. Okay, comment ko lang dito. Sa pagkakaintindi ko lang both itong expose ni Mayor Magalong at Senator Lacson, hindi naman nila lahat. Ako, naniniwala ko, hindi naman lahat ng lawmakers involved sa anomalyang ito. Marami-rami pa rin matitino ng mga congressmen and mga senators, lawmakers. So, ano na lang ito, di ba yung kasabihan, bato-bato sa langit, ang matamaan.
Huwag magagalit. Okay, dagdag pa niya. Hindi kailangang bastusin ang institusyon para umusad ang katotohanan. Trabaho ng Kongreso ang magtanong at mag-audit bilang bahagi ng oversight powers. Kung may kasalanan, papanagutin. Okay. Wala namang pumipigil sa House na mag-conduct ng investigation. Kaya lang, hindi mo maiwasan yung mag-speculate ba, magduda. Mismo nga si Congresswoman Leila de Lima, nag-object na siya na hindi nararapat. It's improper for us to investigate this matter, sabi ni Woman de Lima. Pati nga si Majority Floor Leader Sandro Marcos, nabanggit na rin niya na parang hindi maganda na ang House ang mag-investigate. Kaya nagtataka ako, bakit matutuloy? Kaya ituloy nyo lang po. Bahala na ang taong bayan. Kung maniwala sa inyo o hindi, ituloy nyo lang. Ano pa? The House Leader encouraged Magalong to bring forth documents, mention names, and help secure convictions if warranted. We welcome testimony under oath in an open forum with complete documentary support. That is the most direct way to protect public funds. Wow! Clean up the system and ensure that every peso truly prevents flooding rather than lining pockets. Ang galing naman. Malinis. Ano? Ulitin ko ha. That is the most direct way to protect public funds. Well, clean up the system and ensure that every peso truly prevents flooding rather than lining pockets. Mismo nga ang Pangulo, nagagalit ng Pangulo. Ano sabi niya? Mahiya naman kayo. Binunta niya sa Baliwag, Bulacan ba yun? I'm getting very angry. Dahil binayaran na, ilan yan? 55 million pesos. Binayaran na, pera ng taong bayan. Yan ba ang spent every peso? So, talagang may mga kickbacks. Kailan kung sino ang nag-kickback, yan na, malalaman natin sa isang independent body na investigation. Hihintayin natin ang move ng Pangulo. Sino ang paimbestigan niya? Kasi hindi pwede ang DPWH. Then, sa pananaw ko lang, opinion ko lang, hindi rin ako masyadong maniwala kung mag-imbestiga ang Kamara. Yun lang ang aking paniniwala. Dapat imbestigahan ng independent body. So, mahal na Pangulo, i-announce nyo na sino yung mga mag-imbestigar na tagalabas, hindi tagaloob. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin niyo ang video na ito. Muna ni ang yero abot na gyud kadtong itabang sa mga tao nga nagkinahanglan og tabang kadtong mga daot na ilang balay. So muna ni siya 450 ka yero ang gi-deliver. So muna ni sila ang matagaan og yero. Muna ni sila ang matagaan. Salamat kayo sa mga nakatagragyod. Dugangan pa. Oo, pick-up apa sa din yan sa kagin. Ano na ko lang salantan. Balik at magkakaroon. Salantan ba ko? Masiguro baka ang salantan mo para magkakaroon. Sana dia kang mabajitan anay sindihan. Yo, de basuma, pasto ko. Salamat.
Kanang malipayon lang. Ayaw pangatop sa siya. Pangatop na gini kay nasusunod nila.